come together. We come together. All the nations, all nations will come and see my glory. Will come and see my glory. Glory, 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 set aside upon them, and I will send them to the distant nations to announce my glory, to announce my glory, 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 sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. Gusto ko rin i-acknowledge ang presence nito, ETVN Philippines. Tayo at yan. Ganyan tayo. Ilang mo yung camera. Ako ho ay mayroong program sa ETVN na kung tawagin na yun. Itanong ninyo kay Lolo Mons. Pwede nyo i-google at makikita niyo doon ETVN. Parang WTVN. Pero ito, Emmanuel TVN Philippines. Okay. Sino bang hindi na mga pari, kasama ko sila ng Father King. Si Bok! Grabe! Ito ba? Ito baka ito'y ko ng multo. Okay, galing ito sa Alabat! Diyos ko! May events meron. Saan? Alam niyo rin ng Alabat. Ako, Diyos ko, sa kabilang ibayo. Father Bok ko yan. Father si Father King. Ang iyong parish, Bok, I say? Our Lady of Mount Carmel. Tapos si Father Ching ay parish priest ng Mabini, St. Francis de Paula. Yan. Tapos ano naman, si Father Asser, ito yung beneficiary. Ito ang panggulo. Sa San Agustin, at siya nagbigay sa inyo ng lahat ng yan. Ay, meron pa siya mga, yung ipamigay o pamili? Pamili. Pwede pamigay. Tapos si Father Romy, assistant dito sa katedral. Yan kasama na, magmamagic yan! Diyos ko! Pagkatapos, ay, si Father Ped, Parish Priest ng St. Francis Xavier, Nasugbo! Palakpakan natin, diyan ako dyan! Okay? Nagabawang mo yan. At saka narito si Charito Apasible ng nasa pagtatinawag ngayon. Okay. Kung ano man, yata po natin ang sarili, ha? At thank you for your presence. At ako'y... Ano? Owner po, kumpany natin. Si Ami at saka... Ay, Mami, ay pabuli ang nakikaan. Oo, pang-punchline. Ito ho, sa kagandahan loob ng mag-asawa, Ami... And Lito.
Anlito Mojica. Mojica. Magpapakilala ko sa iyo. Okay, so ihanda natin ang sarili and how. Yung ating kaugalian sa misa. Kung linggo, ang pag-ingay ng tawad na nakatawa sa Diyos. Huwag ka tayo magtawad. Hindi ka napagtapos. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid na lumabas nagkasala sa isip isip salita sagot at sa aking pagkukulang at sinasalo ko sa mga Birheng Maria sa lahat mga anghel at mga banal at sa iyo mga kapatid. ako'y nanalangin sa Panginoong ating Kawangan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawalan mo Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Glory to God. Glory to God. And peace on earth. Peace of goodwill to the people of the He prays to bring blessing. The Lord to glorify. He glorified. We give you thanks. We give you thanks for all your great glory. Lord God, heavenly King, oh God, Almighty Father, Lord, only begotten Son of the Father, Jesus Christ. Jesus Christ, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. Take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God our Father. Amen. Tayo manalangin. Ama namin makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling ng iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang makainang pagdalangin, upang kami maging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ng anak mong si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa
nasa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalaan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakit sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Pakiulit po. Diyos ay makapangyarihan. Diyos ay makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Banal ang kanyang pangalan. Ang puso mo'y nagpuri sa Panginoon. Ang nangangalang ang aking espiritu. Dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang habang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalan ng lahat ng salinlahi. Dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Banal ang kanyang Hinahahabagan niya ang may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang isip. Pinangalan niya ang mga panalo.
Tumingnan sa kanyang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Pinusok niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas ng maraming lupa ang mga mayaman. Diyos ay makapangyarihan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kaya lahat sa kanyang lahi magpapailanman. Diyos ay makapangyarihan. Narito kayo. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Ito ang aking ina at mga kapatid. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid.
at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Minamahal mong mga kapatid na pari, at kayong lahat, bago ang lahat, siguro nakikita ninyo itong frame na ito, ng picture. Ito yung presentation ng Mama Mary in the temple. Ito yung regalo sa akin ng isang pari ng Laguna, si Monsignor Mel Barcenas. At ito ay aking alagang-alaga. Bagamat, yun ang aking mga gamit. Dahil ako'y aalis na rin 84 ay yung mga may gustong magmana, na may iwan ko, ay magsabi na agad. At ariyo, ay mayroon ng nakatalagang pangalan sa likod. Pero hindi pa ninyo mababasa. Ganyan ho lahat ang aking mga gamit sa aking kwarto. Ang bawat isa ay mayroon ng pangalang pinaglalaanan, lalo na po yung mga malakas-lakas ang loob na magsabi agad. Kaya pagkakataon nyo na. Ngayon, dito, kidding aside, yan. Kasi kahirap naman ito. Kala mo naman akong rain na rin. Ano naman sa mga rain na? Di ba nila? Okay. Paminsan-minsan naman yung maging rain. Rain pala. Tag ito? Yung pad. Meron akong gustong na nawala na yata. Wala. Okay, hindi naman. Mga kapatid, sa ganitong panahon na pinagdiriwang ang tawag dito, ang kapanganakan. Napakaganda kong maging gabay yung inyong narinig sa gospel. Nasaan tayo? E di nasa labas po ang inyong ina. Sabi sa Panginoon at mga kapatid, at ibig kayong mga kausap. Alam ninyo, hindi ho nawawala ng pangalan ng Panginoon. Ginamit niya ang mga sandaling iyon para magturo ng isang bagay na napakahalaga. Na sa akin ay akmang-akma sa araw na ito. Sino ang aking ina? Ang maging ina ni Jesus ay hindi ho madali. Sa katunayan, iisa lang ho yun. Piling-piling ang mahal na ina, Maria. Paano ngayon yun? Gusto ko rin namang maging ina, sasabihin nyo. Hindi kailangan. Pagkat yun ako pinakadakilang karangalan ang maging ina ni Jesus. Kaya ang mahal na Birhen ay talagang special sa atin. Next to Christ ay si Mama Mary.
At sino-sino ang aking mga kapatid? Yung maging kapatid ni Jesus, again, is another privilege. Napakalaking bagay po yun. Bagamat ang turo sa atin ng simbahan ay talagang tayo mga kapatid by virtue of our baptism. Nung tayo binyagan, tayo isinilang sa tubig at sa Espiritu Santo at tayo naging mga anak ng Diyos. Kaya dalawa ho ang ating magulang. May magulang ho tayo sa baba, sa lupa, may magulang sa itaas, sa langit. At sapagkat ang Diyos ay ating Ama at Kanyang anak, si Jesus, ayan ang ating relationship. Pareho tayong anak. Siya nga lamang ang buktong na anak, the only one, the only son, God. Tayo ay children by adoption. So ano ang ating relationship? Eh di automatically magkapatid. Pero sinabi pa rin ni Jesus, at sino-sino ang aking mga kapatid? At itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sino? Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang dating ho dito sa akin ay hindi na ang palamahalaga na ako'y mabinyagan. At tayong lahat ay binyagan. Anong saysay na ako'y mabinyagan kung hindi naman ako sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit? Anong saysay ng aking pagiging binyagan, pagiging anak ng Diyos, kung hindi naman ako? Ang mahalaga ho at ang binibigyang diin dito ni Jesus ay ang sumusunod sa kanyang kalooban. At hindi ho yan madali. Sapagkat tayo ho merong ating kaloobang aking. Pero naaari ho. Kung hindi man madali, nadating ho ang panahon na talagang tayo napapasako sa kalooban ng Diyos. Sa aking kasaysayan, ako'y isinila nung tag-hapon. 1941 ho ako. Grabe. At 2 weeks bago pumuto ang digmaan ng bombahin ng Pearl Harbor. 1941 ho noon eh. Pero December 8, ako ipinanganak, 1941, November 21. Kaya ko raw ho ay nagulat sabi ng aking magulang nung pumutok at sino ka ang hindi. Kaya pala, iniisip ko, bakit ako'y ganito? Kaya pala ako'y sigayan. Abay, noong papalay ako'y nagkagagayan na Bueno, isa pa, nung ako'y isila, ay madilim. Kaya hindi ko ako magtataka na mamaya ay mamatay ang ilaw. At yun ho'y laging nangyayari at ilang beses. Mimisa ako sa simbahan, nagmimisa ako sa ganito, namamatay ang ilaw, para nakikiisa at ipinapaalaala sa akin. Sapagkat noon ho, ang batang isinisilang ay ako naman yun ang isilang isa po sa sahig daw. Sa bagay, may banig. Pero, kaunting ilaw. Yung ilawan ay pinapatungan ng isang balde. At may kawang na kaunting-kaunti raw. At yun lamang liwanag noon ang siyang sa gayon hong pagkakataon ako isip.
At salamat sa Diyos at itong si Alfredo ay nabuhay. Sapagkat marami ng pagkakataon na dapat ako'y wala na. Ang isa ho, at ito'y salaysay sa akin ng aking kapatid na panganay, na ako raw ay daladala at kami naglalakad. May mga hapon na nung makita ang Alfredong sanggol ay hinayaang makalampas. Samantalang yung mga sumunod sa amin ay pinaslang. 1. Naligtas si Alfredo. Pangalawa, nung kami mga bata na, ako'y 11 years old, panganay ay mga 12, 13, at yung isa ay 6. Kami ho ay natuksong pumunta sa dagat at malapit kami ng Bawan sa Aplaya. At kami nagligo. Pagkatapos maligo, na kami dapat iuuwi na, ay nakakita kami ng bangkang maliit, ay inartila namin at na nagbayad pa ay yung aming bunsong kapatid ng G's. Maniniwala kayo, kasaya namin tatlo nasa ibabaw ng bangkana, kami nagagayan, ay nakita kami ng mga kabataan, ay nagdatingan, ay nagsakayan, boom! Lubog si bangka. Luksuhan ng mga bata. Maliban kay Alfredo. Bakit? Ewan ko kung maniniwala kayo. Meron ho akong narinig na tinig. Hindi naman ho tinig masasabi sapagkat sa dagat naman isa, sa gitna ng dagat, wala naman taong iba. Kung bakit may nagsalita sa akin. Kung bakit ako'y nakarinig. At ang aking narinig ay may kaugnayan sa nangyayari. Ang sabi sa akin, huwag ka utoy. Tatanong. Sapagkat nagtalunan ng lahat. Kapatid kong panganay, kapatid kong bunso. Ako lang mga natira. At yung mga batang sumagay, nagtalunan din. Ako lang mga natira. Huwag kang tatanong. Hindi ko nagtanong, bakit bro? Malalim yan para sa iyo. Kung gusto mo, subukan mo. Hindi ako naman ay sumunod. Di sinubukan ko nga. Bumaba ako sa bangka, hawak-hawak ang tabi ng bangka, doon sa tabi ng bangka, nakagayan ako, at aking kinakalikaw, yung ilalim ay malalim na, hindi ko abutin. Hindi ako'y bumalik sa bangka. Ang sabi sa akin, nakita mo na, at nawala. Naligtas si Alfredo. Mga kapatid, samantalang yung aking kapatid ng panganay, mabuti na lamang, nung ako'y bumalik, ay isa, lilitaw siya na gasping for breath. Mabuti na nahawakan ko sa buhok at nailagay ko sa bangka na maiitim na ang kuko at saka labi. Alam na patay na. Nag-Ben ang pangalan. Nagising naman ang problema aming bunso. Hindi ko na alam nung pala nasa ilalim namatay. Nung ako'y seminarista, doon ko nakilala ang mahal na ina. Pagpasok ko doon ngayon sa college, meron dalawang corridor yung kaliwang kanan. May dormitorio sa dulo. Ang kaliwa, kung kayo nakaharap sa seminaryo, ang kaliwa, big boys. Ang kanan, sa corridor, naroon ang mahal na ina. At palibhasa ako'y maagang naulila sa ina. Tagapon nga po, ang aking inay daw ay para na-stress.
bihasa, sa layaw, sa isang marangyang pamumuhay sapagkat noon naman bago maggera, di umano, sabi-sabi naman, at makatotoo na rin nga, kami noon naman may kabuhayan din, may pagmamalaki. Ay nawalang lahat. Ayun daw aking inay, 5 ang katulong sa bahay. Ay nung magtaghapon ay wala. Yun ako naging simula ng kanyang pamihina hanggang sa lumatan. Ang tanong, at yun ang malimit kong ito, anong itsura ng aking inay sapagkat hindi ko, wala ako. Ako ay 3 taon. Sabi nila, maganda ang iyong ina. Nung sabihin niya sa akin, hindi na ako nagtanong sapagkat kita naman. Sabi ko, may kundi na naman, may kalupuhan din na ng prito na. Ngayon, pagpasok ko sa seminaryo, sa koridor yung sinasabi ko papunta ng dormitoryo, naroon ang mga yung assumption na ngayon ay nasa college. Nasa college. Doon ako na-fall in love with Mary. Ganun ang kaagad. At ang isa ko pang naalaala. Mula noon, sinabi ko na sa kanya, kayo na ang aking magiging inay. At araw-araw siya dinadalaw ko. Doon lang naman sa ako'y nadaan pag ako nagmamalo. Kaya pala, nung ako'y pumasok, kapapasok pala ang retreat. Retreat ho. Walang imikan. Kami ay pinapupunta kung saan-saan. Ako may dalang libro. Pumunta ako sa likod ng curtain ng tayo doon, Jeremy Kwan. May nakaulaman niya, yung may. Tapos mayroong kurtina. Sa likod noon, ako'y nag-iisa. Narito na naman ang tinig. For the second time. Hindi ba magpapari ka? At opo, bakit ka may litrato ng babae? Yun ho ay litratong pinaghirapan kong makuha sapagkat yun ang aking papilaw. Hindi na ho muli ako nagkaroon pagkatapos. Nagsinungaling pa. Okay. Pero, hindi nga ho, ako'y mahilig. At yun ay pinaghirapan ko makuha yung litratong yun. At nung makuha ko, nalagay ko sa pitaka ko. At yun, ito yung bago tumulog, yun ay hinahagkang ko. Para kung sira ulo, talaga naman. Ngayon, hindi ba magpapari ko? Opo. Ay, bakit ka pinitrato? Kunin mo. Sukat ninyo yung pinakuha sa akin. At nung ilabas mo, at hindi lang yun, punitin mo. Very clear. Sunod naman ako. Pero bago ko pinunin, inalik ka. For the last time. Bakit ko ba sinasabi ito? Okay, yan na. Ay yun ang totoo eh. At may kaugnayan sa aking pagpapari. Ngayon, sapagkat hindi ko may hihiwalay ang aking pagsila, ako'y tinawag ng Diyos para mabuhay at ako'y tinawag ng Diyos para maging pari. Pagparay ang pagtawag. Pero yun ang maganda sa akin. Nung aking mapunit, itapon mo. Very clear ho, this thing, hindi ho ako nagbibiro. Pero masabi sa inyo, totoo, hindi na ho uli na ulit. Yun lang mga dalawang, yung 2 instances lang yun. Sa dagat at saka sa seminaryo. Kaya ang dagat at seminaryo ay napaka meaningful sa amin. Ang problema,
Di tinapon ko sa basurahan. Pagkatapos ng 1 linggo, balik ako. At baka sakali, baka naroon pa. Aking pag-uupo. Ay wala na. Yan na. Si Alfredo. Yan ho ang kasaysayan ni Alfredo. At noon, ako'y tinawag na niya. Sumunod ka sa akin. At wala nang lingunan. Mula noon, awa ng Diyos, hindi ho ako lumabas ng seminaryo. Ako'y nagtataka. Yung aming ka-eskwela, kami 33, isa-isa kayo nawawala. Sabi ko, nag-aaray. Ano ako'y nasa college, nasa UST, nako'y kami mga 12 na. Ano ito? Nung kami mag-theology, ay kami 5 na, hanggang sa 3 na. At alam nyo na natira daw sa 33, 3. Na yung 2, patay na. Si Father John Kiambao at saka si Father Bienvenido Maranya. Mga kapatid, napakaganda hong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano ibig ko sabihin? Paano natin malalaman iyon? Ang katuruan ng simbahan, ang kalooban ng Diyos ay yung nagaganap sa ating buhay. Kung ano yun? At kuminsan, salungat sa gusto natin. Doon masusubukan kung ikaw ay sumusunod sa kanyang gusto, dini o gusto mo'y doon. Mga kapatid, kaya po nating malaman kung ano man ang mangyari sa araw na ito o sa isang araw, yun ang kalooban. Doon tayo pumasok. Kung ito man ay masaya, kung ito may malungkot, kung ito may mahirap, kung ito may mapait, pasok tayo. Lord, I know this is your will. Ito may gusto natin, ito may ayaw natin, ito may makapagbibigay sa akin ng kagalakan, ito may lahat po, mga kapatid, lahat, pumasok tayo. At pagka inyong natutunan na pumasok sa kalooban ng Diyos, tulad ang sabi ni Jesus, mapalag kayo. At awa ho ng Diyos at sa tulong niya, ano po, ang lahat ng ito, mula nung maging pare, hanggang sa ako'y tawagin ng Diyos kung saan-saan, nilagay ako sa mga parokya. Maniniwala kayo, ang gusto ko ang parokya ay maliit. Sapagkat ako'y mahilig sa community building. Pagkat ako'y naguguluhan, kapag ang isang parokya ay malaki, paano ko maaalagaan? Kung bagay kung sa anak ay 100 ang inyong anak, paano maaalagaan yun? Dami-dami. Ay kung tatatlo yan, o 4, 5 hanggang 10 lang. Ganyan ang aking mentality. Ay kung alin pa naman yung gusto ko, na maliit na parokya, ay kung alin naman ang ibinigay sa akin, yung malalaking parokya. Ang una kong parokya ay ang Batangas na 86 barangay. Sabi, grabe, Diyos ko po. Sunod siya, Fred. At ang ginawa ko, ako'y nakiusap ng safari na ako'y ilagay sa isang barangay. At doon ako nagsimula ng community building. Yan ako ang aking buhay. At kaganda ho, pagka kayo may community katulad ngayon, ako'y nabubuhay sa community. At ako meron ng abilin sa kanila sa aking pag-alis sa mundo ito pagka ako'y nagkasakit. Ang gagawin nila, huwag akong ipapasok sa ICU. Yan ang pinaka-aayaw kong mangyari. Kung ako'y mamatay na, pero hindi para pahirapan pa. Ilagay ako sa isang regular room at ako'y dadalawin ang aking community isa-isa at ako'y kakantahan kung ito man ay morning prayer o evening prayer na may awit. And that's it. Hanggang sa ako'y malagot talaga.
Yun ang ayaw ko, siyang ibinigay sa akin. Pero, sapagkat alam mo, yun ang kalooban ni God. Ginawa. Kaya naman hanggang ngayon, narito ang inyong abang lingkod sa inyong ng bayan. At 84, na yung sabi ng iba, ako na may itsurang bata. Totoo ba? Ako'y nagtataka, ako'y niluluko eh. Yung paano ako maging itsurang? Kaya hindi ko natandaan. Kayo, pabata pa kayo ng pabata. Baka yun napataas lang yun siguro gupit ko, kaya nag-itsura. Pero ako'y naniniwala. Salamat sa inyo, ha? Thank you for coming. I love you all. Salamat sa Diyos. Tayo tumayo. Sa talipong ito, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Aming Ama, batin mo ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang nagaganap sa buong simbahan. Kaya naman humingi kami ng awa at tulong sa iyo na patuloy mong bigyan ng iyong pagpapala at presensya ang aming Santo Papa, ang lahat ng mga obispo at lahat ng mga pari, lalo na din ang mga nasa sa misyon at itong aming kapatid na naririto, ang paring ito na binigay mo sa amin, naway silang lahat ay bigyan mo ng iyong marugdog na kabanalan at nang sila ay laging maging kagaya mo. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, ang aming bansa ay nakakaranas ng mahigpit na pagsubok. Dala ng aming mga kahinaan, dala na rin ang kahinaan ng aming mga namumuno. Kaya kami nagsusumamo sa iyo na ipadala mo yung Espiritu sa lahat ng mga namumuno mula sa pinakamataas na katungkulan hanggang sa pinakamabawa. Naway silang lahat ay magkaroon ng puso na nagnanasa na maglingkod lalo tigit sa mga mahihirap at sa lahat ng mga walang pumapansin, lalo tigit ang mga tao na nasa salaylayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Aming Ama, dumadalangin kami sa iyo para sa aming mga kapatid na naging biktima ng nakaraan na bagyo, nakaraan na lindol, at mga sakuna na nagaganap sa kasalukuyan. Naway tulungan mo, nagmamakaawa kami sa iyo, lalo higit ang mga kabataan na nalululong sa masasamang bisyo, kasama ang mga tao na nag-iisip na ngayon sa mga sandaling ito ay kitlin ang kanilang buhay. Silang lahat ay aming idinadalangin sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, dinadalangin din namin sa iyo ang mga tao na nasa sa malalim na kalungkutan, ang mga tao na nakakaranas ng injustice, ang mga tao na nakakaranas ng kawalan ng pag-asa, ang mga tao na naghahanap ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, naway padalhan mo ng mga magpapahayag ng iyong salita upang silang lahat ay maakit at mailapit sa iyo. Ang komunidad na nasa iyong harapan ay nagsusumamo din. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito, Ama,
at ang iba pang nasa aming mga puso at kalooban na gusto namin ipahayag sa iyo at iyong nauunawaan at nalalaman ay aming inihihingi ng tulong at awa. Sa pangalan ni Kristo ng anak mo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo magsiyo po para sa pagdiriwang ng Eucharistia. Magsitayo at manalangin upang itong ating mga hain ay kanugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Amang lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming mga ginagawa upang siya na iniluwal ng mahal na Birhen Maria nang hindi bumawas kundi lalo pang nagpagala sa kanyang pagkabirhen ay magpagindabot na kalugdan mo itong aming pagkakain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang aming Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. The Lord be with you. And your spirit of our lives. Give thanks to the Lord our God. Right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, to your beloved Son, Jesus Christ, your word to make all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for your holy people in
stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And all the saints, we declare your glory, as with one voice we acclaim. Holy, holy, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread. And giving thanks, broke it. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying,
Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, his spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be heirs to eternal life. And may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. To him, with him and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Sama-sama natin ngayong dasalin, mga bata kasama, Ama namin, sumasa sa mahin ng alam, mabasa namin ang kapit, sundin ang loob sa iyong sawa, bigyan mo kami ngayon ng aming kapagitan, patawarin kami para na pagkakatawa namin sa nagkakasalan. Huwag kami ay sa lahat ng tingin namin, kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kamayroon ng araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo.
Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Narito ang ating Panginoong Jesus, ang Kordero ng Diyos. Mapalad kayong inaanyayahan sa kanyang piging na banal. O Lord our God, how great is your name throughout the earth, is your name above the heavens rises aloud. The mouths of babies and of infants, you have filled your power, O Lord, to reduce silence enemies and rebels. Oh Lord, is your name from the earth? Is your name above the heaven rises your Lord? If I look at the heavens to comprehend the moon and the stars which you have set in place. Wise man that you care for him, Son of man that you keep him in mind. Yeah.
voices roar loud. Romy. It's a valley. You walk the gentle breeze of Elijah. The breath of the Spirit of God. You are the burning bush of Moses. Which burns alone without being consumed. You are the place that reach the Lord showed to Moses. You are the gate in the heart which knows with his heart. Once glory passes by, let the Lord come. Tayo po yung magsitayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, sa pagsasano namin sa banal na pakikinama, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Pamamagitan ng anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiyo po kayo. At bago ko igawa namin ang blessing, aawitan ko ang mahal na Birhen. Baka gusto niyong pumalakpak. Wala makita. Sam, dinig ka sa akin tabi. Okay. Blessed are you. Sandali. Oh, Mary, among all women. Oh, Mary, blessed are your fruit. Oh, Mary, the fruit of your womb. Jesus, Mary, you have believed.
I heard your voice. Something happened within me. And the child in my womb leapt for joy. Maria, blessed Mary, you have released the word of the Lord. Maria, blessed you have released the word of the Lord. I receive that the one of the Lord. I receive that the one of the Pakitayo mo at kayo bendisyonan na ng mga pari. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Basta ang pagdiriwang, humayong mapayapa. Sa Diyos! Amen sa You're watching ETVN Philippines.